Magandang araw, Church. Isang mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Sa kabila ng pandemya na ating naranasan na patuloy pong nagpapahirap sa mga kababayan, sa bawat isa, hindi lamang dito sa ating bayan kundi sa buong mundo. Pero ang napakabuti po ng sitwasyon dahil ang Panginoon ang may hawak ng lahat ng bagay. Despite of that, mga kapatid, nakatayo, malakas, at patuloy tayong iniingatan at pinagpapala ng Panginoon. At marapat lamang po natin siyang pasalamatan. Ang ating Diyos, sa tandaan natin, siya ay buhay at siya ay hindi nagbabago. Siya ay patuloy na naranasan ng bawat isa. Siya ay patuloy na nagpapala sa bawat isa kung paano pinagpala ng Panginoon ang mga Israelita noon, kung paano tayo pinagpapala ngayon, at kung paano pa tayo pagpapalain ng Panginoon magpakailanman. Siya ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos na nagpalaya sa mga Israelita sa pagkabihag sa lupain ng Ehipto. Kung babalikan po natin ang storyang yon, ikaw ay lalakas, ikaw ay mag-motivate, ikaw ay ma-encourage. At hindi lamang yon, ang Diyos pa rin na nagdala sa mga Israelita doon sa lupang pangako na inihanda ng Diyos para sa Kanya. Isang lugar na mayaman, malawak, mainam, isang lugar na sagana sa lahat ng bagay. Kaya bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang pastor, ako po ay nakakasiguro na sa panahon natin ngayon, ang Diyos pa rin ang magpapalaya sa atin. Ang Panginoon ay palalayain tayo sa anumang mga bagay na sumusupil sa atin ngayon at sa mga susunod na mga araw, sa anumang mga bagay na maalipin sa iyo, sa akin, sa ating lahat, na talagang nagpapahirap sa atin. Ang Diyos ang gumagawa upang tayo ay Kanyang tuluyang palayain dito sa COVID-19 na ito. Sa anumang kahirapan, sa anumang kasalanan na umaalipin sa iyo, sa ating lahat, marapat lamang na purihin natin ang Diyos. Nitong nakarang araw, nagpositibo ang isang barangay dito po sa Quezon sa COVID-19. Kaya sila ay na-lockdown. Ang barangay na yon ay na-lockdown. Pero tatandaan naman natin, ito ay pansamantala lamang. Dahil ang kalayaan ay kalooban ng Diyos. Pero habang nandito tayo sa ilalim ng pagsubok na ito, hindi napakaganda, napapatunayan natin lahat. Hindi lamang tayo, kundi ang maraming mga tao na ang Diyos natin na hindi nagpapabaya. Kahit saglit lamang, hindi siya lumilingon sa iba, kundi siya ay nakamasid sa atin. Hindi niya tayo ginutom at wala akong nabalitaan na may namatay dahil sa gutom. Hindi tayo pinagkulang ng Panginoon. Nananatili ang kanyang pagsama sa atin, mga Jedediah family. Patuloy tayo sinasamahan ng kanyang banal na espiritu at napakaganda nito na patuloy ang kanyang katapatan sa akin, sa ating lahat, at yung pangakong ito ay ating pwedeng panghawakan. Matibay ang salita ng Diyos at makapangyarihan. Ang salita ng Diyos sa araw na ito, the day the manna ceased. Nang panahon na huminto ang pagbaksak ng mana mula sa kalangitan. Yan po ang mensahe ng Panginoon. Ito po ay mula sa teksto at basahin po natin ito sama-sama. Kung may mga Biblia po kayo or may mga Bible apps, ang Gideon Bible apps, download nyo po yan. At sabi po sa Joshua 5:12, then the manna ceased on the day after they had eaten the produce of the land. And the children of Israel no longer had manna, but they ate the food of the land of Canaan that year. At sa Tagalog, Joshua 5:12, hindi na muling umulan pa ng mana nang makakain na sila ng mga inani. Hallelujah.
Inani nila sa lupain ng Kanaan. Kaya mula ng taong iyon, pagkaing inani na sa Kanaan ang kanilang kinakain. Hayaan niyo pong tayo magbalik tanaw. Balikan natin ang istoryang ito. Napakaganda po ng istoryang ito. Ito po'y sikat na sikat sa Biblia. Istorya ng mga Israelita, ng mga pinili ng Panginoon, ng mga anak ng Diyos, pamilya ng Panginoon. Ito yung nangyari noong panahon na sila naglalakbay. Tingnan niyo po naglalakbay sila mula sa pagkaalipin sa Egypt patungo sa kanilang lupang pangako. Merong distance yan. At computed ng Panginoon yan. God is a God of order. Alam niya yung mga ganong sitwasyon. At dahil ang Diyos ang nagsabi sa kanila at ang Diyos ang nagdala sa kanila at sa kanilang paglalakbay, kasama nila ang Panginoon. Siya rin ang nag-provide na kanilang pangangailangan. Disyerto po yun. Ilang po yun. Hindi po yung normal na kanilang lugar. Kapagkat for how many years, ang mga Israelite ay alipin ng mga Egyptian na nandun sila sa Egypt at ngayon sila ay lumaya sa pagkaalipin at ngayon ay pupunta sila sa lupang pangako. At napakaganda na to. Ang Diyos ang nag-provide ng kanilang pangangailangan. At isa nga dito, sa istoryang ito, ang Diyos na nag-provide sa kanila ng manna from heaven. Bread from heaven. Na isinupply ng Panginoon sa kanila. Sinupply ng Panginoon sa kanila. Ano ba ang itsura at ano ba ang lasa ng manna? Describe din po ng Bible kung ano ang itsura at ano ang lasa nito. Sabi po sa Exodus 16:31, manna ang tinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. Ito'y parang buto ng kulantro, maputi, at lasang galyetas na minasa sa pulot. Ganyan ang description ng manna according to the Bible. Ang lasa nito ay wafer na may honey, napakasarap, malasa, matamis. At sabi ng Biblia, ito ay pinupulot. Kinakain nila. Pinupulot lamang nila at kailangan nilang sundin ang oras ng pagpulot at yung paraan ng pagkuha nito. Amen? Mula sa ating teksto, nais kong magbahagi ng 3 P para maunawaan nyo at maunawaan natin at matandaan natin. 3 P na matututunan natin mula dito sa talatang ito. 3 P. Unang P, kapatid, nais ng Diyos na tayo ay maging, unang P, productive. Produktibo. Amen? Manna will cease when your promised land is producing. Amen? Ang manna ay hihinto kapag nandoon na tayo sa ating lupang pangako. At kapag ang lupang pangako natin ay nagsisimula ng mag-ani o magbigay sa atin ng ating pangangailangan, ang miracle ng manna ay pinagkaloob sa Israel sa loob ng 40 years. 6 na beses sa isang linggo. Ang gagawin lang nila ay mamulot at sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Hindi sila nagtatrabaho para makakain. Ginagawa ito ng Panginoon dahil alam ng Diyos sa panahon na iyon, dahil nga mula sa pagkailipin, sila'y naglalakbay ang mga Israelita, wala pang kakayahan ng mga Israelita. Wala silang resources. Wala silang pagsisimulan. Alam ng Panginoon na di ba?
walang kakayahan ang mga Israelita na mag-produce. Dahil nasa ilang pa sila eh. Wala pa sila dun sa lupang pangako. Wala pa dun sa lupang nais ng Panginoon na doon sila ay tumira. Kapatid, ikaw, nasaan ka na ba? Nasa na ba yung estado ng iyong buhay? Nasa lupang pangako ka na ba? O still namumulot ka pa rin ng mana? Dapat alam natin yan, na kung ikaw ay hanggang ngayon namumulot pa rin ng mana at wala ka pa sa lupang pangako na pagdadalahan sa iyo ng Panginoon. Alam niyo po, ang lahat po ng bagay ay may panahon, sabi ng Biblia. At gusto ng Diyos, kung sinasabi ng Panginoon na lahat ng bagay ay may panahon, bilang mananampalataya, bilang tagasunod ng Panginoon, huwag tayo mainip. Huwag tayo mainip. Huwag mong i-compare ang sarili mo sa iba. Huwag mong i-compare ang sarili mo sa akin. Yan. Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa ibang tao, lalo-lalo na sa mga hindi mananampalataya. Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa artista, huwag mo ikumpara ang sarili mo sa ganitong mga bagay, na bakit sila nasa productive state na, bakit ako namumulot pa rin ng mana. Kapatid, ang gawin mo, magpasalamat tayo. Magpasalamat tayo. Ngitian mo ang estado ng iyong buhay at magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil kahit ang biyaya ng Diyos, pasalamat tayo doon sa biyaya ng Diyos. Amen? Ang gagawin mo lamang ay sumunod bilang mananampalataya. At kung nasa state ka ng pagpumulot ng mana, ang gagawin mo lamang ay mamulot. Mamulot at sundin ang utos ng Panginoon. Alam niyo po, parehong mapalad ang bawat estado na nabanggit sa Biblia. Yung panahon na namumulot ng mana ang mga Israelita at yung panahon na sila ay nagtatanim at sila yung umaani na ng kanilang ani. Ang namumulot at ang mga nagpuproduce na. Pareho pong mapalad yan. Dahil parehas silang pinagpala ng Panginoon. Amen? Ang katotohanan, sa pagkakataong iyan, ang Panginoon hindi nagpabaya sa mga Israelita. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Hindi nagpapabaya sa atin ang Panginoon. Alam niya ang ating katayuan. Alam niya ang ating kakayahan. Alam ng Panginoon ang iyong kakayahan. Alam niya ang iyong talento. Walang tao na sasabihin niya siya ay walang talent. I-discover mo lang ang iyong talent. Pagyamanin. Pagyamanin ang talentong binigay sa atin ng Panginoon. Gamitin natin ito sa Panginoon. Alam ng Panginoon kung kailan tayo, kung tayo ay mahina. Alam ng Panginoon kung kailan natin kayanin ang mga responsibility na ito. Alam ni Lord kung kailan malakas tayo. Alam ng Panginoon yan. Amen? Kaya, ibig lamang sabihin, mga minamahal, mga Jedediahs, mga tagapanood, ng pag-aalaga ng Diyos sa atin, sa iyo, sa akin, ang pag-aalaga niya ay lubos-lubos. Amen? Hallelujah! Lubos. Hindi siya nagsasawa. Nandyan palagi ang kanyang awa. Nandyan palagi ang kanyang biyaya. Sa lahat ng panahon ng buhay natin, napakaganda nandoon siya. Sa buhay ng mga Israelita, nung sila'y panahon na naglalakbay, wala pa sila sa lupang pangako, nandoon ang Diyos. At nung sila'y nakarating na sa lupang pangako, nandoon pa rin ang Diyos. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Kaya, maaaring ngayon ay wala ka pang kakayahan na mag-produce at nakikita mo naman na may ginagamit ng Diyos para ikaw ay mamulot lamang upang mapagpala ka.
wala kang hirap. Amen? Ang gagawin lamang ay susunod lamang sa kanyang utos, pero matandaan natin, wag din sobra ang kuhanin. Wag din sobra kukuhanin dahil mabubulok lang. Gaya ng nangyari sa mga Israelita, di ba? Hindi nila sinunod yung utos ng Panginoon. Imbis na ito lang ang dami, kumuha sila ng mas marami at nangyari na bulok lamang. Ang mga Israelita naghangad ng marami. At dahil doon sa paghahangad nila ng marami, hindi sila nakasunod sa utos ng Diyos. At ang resulta, nasira lamang ang sobrang mana. Sa mga kumuha ng marami at sa mga kumuha ng kakaunti, ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita, nang sukatin na nila ito sa pagpasok nila sa bahay nila, ano nangyayari? Nagiging pare-pareho lamang ang naging sukat. Ano ang pinapakita ng Diyos dito? Pantay ang sukatan ng Diyos. Mahal niya tayong lahat. Mahal ng Panginoon ang mga Kristiyano. Mahal ng Panginoon ng lahat ng tao. Amen? At nais niya tayong pagpalain lahat. Nais niyang ang araw ay pasikatin niya sa mabubuti at sa masasama. At pinapakita din niya na siya pa rin ang makapangyarihan sa lahat ng bagay. Hallelujah. 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 Siya pa rin ang pinakamakapangyarihan. Sa Kanya pa rin ang huling desisyon. Sa Kanya pa rin ang huling salita. Ang kalooban niya ang masusunod kung ilan ang para sa iyo. Kung ilan ang para sa iyo. Kaya, nararapat lamang na bigyan natin ng pansin ng Kanyang salita. At ito'y Kanyang utos. Bigyan natin ng pansin ng Kanyang kalooban, ng Kanyang katwiran. At alisin na natin yung mga sarili nating pagnanais lamang. Huwag nating hayaan na yung sarili nating pagnanais ang naghahari. At dumating na nga ang panahon ng pagkakataon na nakarating na sila doon sa lupang pangako. At sabi ng Biblia, sila ay nakapag-produce na doon sa lupain na pinagdalhan sila ng Panginoon. At sa oras na ito, nung nakapag-produce na sila doon sa lupain na pinagdalhan sa kanila ng Panginoon, huminto na. Bakit pinahinto na ni Lord yung wafer with honey? Amen? Bakit pinahinto ni Lord yung pagbaksak ng mana? Dahil nais ng Diyos, nais ng Panginoon, nais ng Diyos na maging productive tayo. Unang P, maging productive tayo. Ang salitang productive, ibig sabihin, producing or able to produce large amounts of goods, crops, or other commodities. Amen? Ang isang productive na tao, isang produktibong lupain, may produkto, may resultado, madami namumunga. Kaya kapag pinagkatiwalaan po tayo ng anumang bagay, dapat, kapatid, linangin natin. Linangin natin. Gawin nating productive. Pray natin palagi. Lay hands natin. Pagpawisan tayo. Pag pinagkatiwalaan tayo, dapat linangin natin. Gawin nating productive. Ang Diyos naman na nagpaparami. Diba? Sabi ni Lord sa Genesis 1:22, and God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. Amen? Be fruitful and multiply. Nangyayari na ba sa iyan? Nangyayari na sa atin yan. Amen? Tayo po ay pinagkatiwalaan na ng Panginoon. Pinagkatiwalaan ka na ng Diyos. Amen?
Ako po'y pinagkatiwalaan ng Panginoon. Kaya malapat lamang na tayo maging mga mabubuting katiwala. Kailangan natin na maging produktibo. Amen? Ang minamahal, be productive. Kasi, sabi rin sa Biblia, ang mga hindi namumunga ay meron ding kahihinatnan. John 15:2. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. No fruit, sabi, inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Inaalis ang mga hindi productive, tinatapon, pinuputol. Kapatid, hindi kayo. Jedidias, hindi ikaw yan. Dahil ang binhing nahasik sa iyo ay mabuting lupa yung kinalalagyan. At ito ay lumago at ito ay namunga. Alam ko bilang yung pastor, alam ko po, ikaw ay namumunga na. Namumunga na tayo. At yung bunga natin, marami. Maraming kaluluwa. Nagampanan natin yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kung hindi lang nag-COVID-19, di ba? Na sa mga social gathering, sa mga evangelism natin. Pero patuloy naman natin ginagawa yan through this kind of technology, through direct with social distancing. Amen? Patuloy tayong gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. Diba? Gumagawa tayo ng mabubuti, gumagawa tayo ng mabubuting gawain diyan sa iyong lugar, sa iyong tahanan. Amen? Diba? Tayo pinagkatiwalaan na ng maraming mga bagay. Kaya malapat lamang na lalo pa natin panalangin na tayo palakasin ng Panginoon. Amen? At alam ko, marami pang bagay na ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Productive means achieving or producing a significant amount or result. May resulta. May nangyayari. Iba kasi busy. Busy. Pero hindi productive. Pero tayo, busy na, productive pa, efficient pa. Amen? Pag tinanong mo, busy ako. Pero, tingnan mo naman ang bunga. Pag yung busy tapos, wala namang na-accomplish, di ba? Parang simula lang. Hindi available pag kailangan ng Diyos. Alam niyo po, ang gusto kong animals na kasama ng mga Israelita, ang mga kamelyo. Yeah? Kasama nila sa disyerto yan na naglalakbay. Pero, kapupulutan mo ng napakagandang mga halal na sa bawat hakbang nila, sa bawat paglalakbay nila, di ba? Hindi nila inuubos yung kanilang energy sa mga bagay na hindi kapaki-pakinabang. Inuubos ng kamelyo kanilang oras, sa kanilang energy sa paglalakbay, at kapag sila ay napagod, di ba? Pinipresent nila ito para malabanan nila yung hirap doon sa disyerto na kanilang paglalakbayin. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, alam po ninyo, God will only use those who are available. Gamitin ka lang ng Diyos pag available ka. Kahit able ka, kahit may kakayanan ka, pero hindi ka naman available, pag hinahanap ka ng Panginoon, di ba? Hindi ka niya matagpuan, nagtatago ka. Parang si Jonah. Diba? Hindi ka pwede. Saka na lang. Laging may excuse. Laging may dahilan. Hindi ka magagamit ng Diyos. Pag tinawag ka ng Panginoon, dapat mabilis ang sagot. Dapat mabilis ang reply. Amen? Sabi ng Biblia, ito, napakaganda pa, gaya ni Propeta Isaiah. Sabi niya, "Here I am, Lord.
Here I am, Lord. Send me. Yeah? Narito ako. Gamitin mo ako. Yeah? Kaya, magre-reply po agad tayo. Lalo na po ngayon. Para ibaksak ng mana sa atin. Amen? Samantalahin po natin. Samantalahin natin yung baksak ng mana sa atin. Yeah? At maging productive tayo. Maging productive tayo. Maging productive tayo. Ayon po sa analysis na ginawa ng mga Harvard Business Review noong taong 2018, ang mga super productive na mga tao ay kakakitaan ng 7 bagay na kanyang ginagawa. Una, set stretch goals. Ibig sabihin, walang detour. Hindi na didistract. Nakafocus siya doon sa kanyang goal. Show consistency. Tuloy-tuloy, hindi nagbabago ang pacing. Hindi napapahinto na anumang bagay. Have knowledge and technical expertise. Yeah? Hindi basta-basta na lang may kaalaman na humingi ng karunungan sa Panginoon, inaaral, di ba? Talagang nandun yung kagalingan. Inaaral niya ang lahat ng kailangan. Drive for results. Gusto niya merong ginagawa. May nakikita siyang resulta sa kanyang ginagawa. Anticipate and solve problems. Hindi nakatingin doon sa problema. Humahanap ng solusyon sa problema. Take initiative. Nag-i-initiate. Hindi naghihintay ng utos lang. Be collaborative. Marunong makipagtrabaho sa ibang tao. Marunong makisama. Marunong mag-adjust. Be productive. Paano? Learn to use your time wisely and maximize your life. Lahat naman tayo binigyan ng Panginoon ng tig 24 oras sa isang araw. Pero bakit ang iba mas productive? Kasi wise ang kanilang paggamit ng oras. Gaano karaming oras ang nasasayang sa pagpe-Facebook, panonood ng TV or movies, pagchichismisan. Sa mga productive na tao, mahalaga ang kanilang oras. Kaya ang pagiging punctual, ang pagiging on time lagi, ay pagbibigay respeto sa ibang tao. Pagbibigay respeto sa iyong kapwa. Kasi mahalaga sa kapwa natin ang oras. You are exactly what you use your time with. Kung paano mo ginagamit ang iyong oras, yan ang magiging ikaw. Dahil ikaw ay resulta lamang ng kung paano mo inuubos ang iyong oras. Kaya kailangan may goal at alam natin paano natin i-manage ang ating time. Pag sinabi nating maximize, ibig sabihin completely expose the true potential of a thing. Talagang pinapalabas ang natatagong kakayanan ng isang tao o ng isang bagay. At mangyayari lamang yan kapag pinili natin na i-discover ito at paggamit sa Lord. Gamitin ang time ng maayos. Maximize means go to the end of yourself. Hindi basta-basta. Hindi ka umihinto o sumusuko hanggat hindi natatapos ang kanyang responsibilidad. Hindi po tayo nilikha at pinanganak sa mundong ito para lamang magbayad ng kuryente, magbayad ng bills o kaya ay magtrabaho lang para may pambayad. Meron kang mas mataas na pagkatawag na dapat nating gawin at dapat tapusin. Katulad ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, it is finished. Ang kanyang assignment ay natapos niya. It was finished. Amen? Huwag mong planuhin na umuwi sa Panginoon na hindi mo pa nagawa ang assignment mo. Do the best you can every time in everything you do. Maximize means to empty yourself in full capacity. Gaya ni Pablo, sabi niya sa 2 Timothy 4:6, tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog.
walang itinira, ibinuhos niya lahat ng kanyang kakayanan at kapasidad para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya be productive. Ecclesiastes 11:8. Sapagkat kung ang tao ay mabuhay na maraming taon, magalak siya sa lahat ng iyon. Gusto ni Lord, ma-enjoy natin ang ating buhay habang ginagawa natin ang nais niya. Psalm 90 verse 12. Ito po, maganda po ito. So, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Pamilyar po kayo yan. Pamilyar po tayo dyan, mga kapatid, di ba? Na sa mga nanonood ng Heart of Wisdom, yung programa po namin ni Doktora every Wednesday, sa Facebook Live. Iniikot din namin ang mga pinag-uusapan namin dito sa Heart of Wisdom sa mga satellite churches, pamagitan po ng mga USB, dahil ang aming ministry po ay sa mga kanayunan, wala pong internet, mahina po yung connection, kaya po pinapadala lang namin ito through USB at pinapapanood po namin ito sa mga kapatid namin doon po sa mga nayon. At dyan po namin sinishare ang mga pang-araw-araw na kailangan natin to win in this life. Kailangan wise tayo sa paggamit ng bawat oras natin. Gawin natin ang tama sa bawat araw. Gamitin ang araw ng tama. Make every day count. Pangalawang P, nais ng Diyos na malaman natin na siya pa rin ang ating provider. God is still their provider, but in a new form. Sa kanilang pagpasok sa lupang pangako, nagkaroon man ng bagong anyo ang provision ng Panginoon sa kanila, pero ang Diyos pa din ang nanatiling provider nila. Kahit nagtatrabaho man tayo, hindi pa rin natin maaari pagmalaki sa Panginoon yon, na tayo ang may gawa, na dahil sa ating talino, dahil sa ating kahusayan, dahil sa ating kakayahan, kaya na narating natin yon. Dahil ang hininga natin ay galing sa Kanya, tatandaan natin yan. Ang lakas natin ay galing sa Panginoon. Ang buhay na ito ay galing sa Kanya. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Siya ang bahala sa atin sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin. Matthew 6:31-32. Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Siya ang provider natin. Mula sa basic needs hanggang sa mga komplikadong bagay, siya ang may bigay. Pati lahat ng mga opportunity na meron tayo, remember, galing sa Kanya lahat yan. Pabor ng Diyos sa atin na hindi naman tayo karapat-dapat, minarapat niya tayo. Siya ang ating provider ng mabubuting bagay. Mga awit 34:10. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa Kanya'y di mauudlot. Amen. Hallelujah. Di tayo magkukulang na anumang mabuting bagay. Dahil lahat ng mabuting bagay ay galing sa ating Ama sa langit. Kahit anong anyo man ng pagpapala, tatandaan mo, galing yan kay Lord. Gagamit si Lord ng ibang tao para ikaw ay pagpalain. Gagamit siya ng sitwasyon para maibigay niya sa iyo ang kanyang probisyon na matagal mo nang pinagpe-pray. Matuto lamang tayong maghintay at huwag pangunahan ang kanyang kalooban. Pangatlong P at panghuli, nais ng Panginoon na matutunan ng tao ang personal responsibility. God is teaching people to have personal responsibility.
Dati ang mana, pulot lang sila ng pulot. Pero ngayon, matututunan na nila ang personal responsibilidad sa paglilinang ng lupain upang sila ay kumain ng mga ani nito. Sa panahon na makita ng Panginoon na nandun ka na sa lupang pangako mo, ikaw ay kanyang tuturuan maging mabuting katiwala. Isang good steward. Isang mabuting manager. Isang mabuting focal person. Ang tanong, handa ka ba? Handa ka ba? Gaya ng talinghaga, napakaganda po nito sa Mateo 25. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani. At inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinoon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Sino tayo dyan sa pagbabalik ng Panginoon? Ang tapat at mabuting lingkod o ang masama at tamad na alipin? Ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ipagsusulit natin yan sa Kanya, sa Kanyang pagbabalik. Kaya dapat po at tayo ang nasa una, yung tapat at mabuting lingkod. Kung alam natin, nakatiwala lamang tayo ng buhay na ito, mas aalagaan natin, di ba? Kung alam natin na hiniram lang natin ng isang bagay, mas inaalagaan natin. Mabuting katiwala ng buhay. Mabuting katiwala ng pamilya, ng ministry, ng trabaho, ng negosyo, ng lahat ng pagpapala na bigay ng Panginoon. Ang pinagkatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan ng mas malaki pa. Ang church, ang ating church, ang Jedediah Church, ang ibang mga churches pa, katiwala lamang tayong lahat. Ang anumang paglilingkod na ginagawa natin, credit lahat ito sa Lord. Kaya mga minamahal, gising na po tayo. Huwag tayo tatamad-tamad. Sa Diyos tayo maglingkod ng may katapatan. Magkaroon tayo ng responsibilidad sa lahat ng ipagkakatiwala sa atin. Unang Pedro 4:10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Hallelujah! Hindi sinosolo ang kaloob. Ipagamit ito para makinabang ang marami. Be blessed to be a blessing to men. Amen? Nasa huling panahon na po tayo. Wala na pong tamad sa panahon na ito. Wala na ang kalikuan. May responsibilidad tayo. Gawin natin ito.
Be productive. Be productive. Dahil si Lord naman ang ating provider. At sa lahat ng kanyang kaloob sa atin, magkaroon tayo ng personal responsibility. Amen? Manalangin po tayo. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. Yes, Jesus. Siya ang ating tagapamagitan. Ang kanyang banal na Espiritu ang magsasabi sa atin kung ano mga dapat ipanalangin natin. Sa pangalan ni Jesus. Yes, speak blessings, declare blessings, declare good health. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Maging mabuti na tiwala. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa salitang iyong ipinahayag sa amin. Lord, maisa pamuhay namin. Makita po sa amin pang-araw-araw na gawain. Kami maging produktibo. At makapagpasalamat kami ng lahat ng mga bagay na ito ay galing sa iyo. At ito yung aming napakagandang maunawaan na meron kaming personal responsibility sa iyo. Kapag kami humarap sa iyo, tatawagin mo kami sa iyo, aming mga pangalan. At yung resulta ng ginawa namin dito sa pangalan mo. Lord, patubayan niyo po ang bawat isa, ang mga tagapakinig at tagapanood. Lord, gisingin niyo po ang kanilang spiritual na kalagayan. Gisingin niyo po ang kanilang mga talento. At pag-ugna-ugnay niyo po ito para sa karangalan ng iyong pangalan. Yes, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Yes, Jesus. In Jesus' name. Amen. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Pastor Dr. Jason de Guzman.